ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang sabi nila ang buhay ay parang sugal na napakalaking halaga ang maaaring itaya. Ngunit hindi natin nalalaman kung kailan tayo mananalo o matatalo. Ikaw, kabarangay, handa ka bang itaya ang lahat kapalit ng panandaliang kasiyahan? Dear Papa Dudut, belated Happy New Year po sa inyo at magandang tanghali na rin po sa lahat ng mga loyal kabarangay na nakikinig ngayon. Naway masaya ang inyong bagong taon, ako kasi ay hindi. Mangyaring itago nyo na lamang po ako sa pangalang Arman, 39 years old at kasalukuyang nakatira sa Naga City. Isang taon pa lamang ang nakakalipas nang mangyari ang isang hindi ko makakalimutang bangungot sa aking buhay. Minsan ay naisip ko na may kasalanan din ako sa mga nangyari. Dahil hinayaan ko ang mga bagay-bagay kahit alam kong may mali na. Walang panahon na hindi ko naaalala ang pangyayaring yon na halos magpawala ng aking katinuan. Sa katunayan nga po, Papa Dudut, ay hindi ko mapigilan ang pagpatak ng mga luha ko habang sinusulat ko ang kwentong ito. Hayaan niyo po akong ilahad ang aming kwento. Sa pagbabaka sakali na rin na gumaan ang aking kalooban. Napakabata ko pa noon, Papa Dudut, nang maulila ako sa mga magulang. Parehong nagkasakit noon ang inay at itay ko dahil sa matinding pagtatrabaho sa bukid. Dala na rin ng aming matinding kahirapan noon ay hindi sila nakapagpatingin man lamang sa doktor. Ang katwiran nila noon na ang ipambabayad nila sa pagpapatingin sa doktor ay pambibili na lamang ng mailalaman sa aming mga kumakalam na sikmura. Hanggang sa lumala na nga ang kanilang sakit at binawian ng buhay. Bilang isang anak, ay masakit sa akin ang mawala ng magulang, Papa Dudut. Lalo pa nga at wala rin silang maayos na libing noon dahil na rin po sa kawalan ng pera. May mga mabubuting tao lamang noon na tumulong na magbuhat sa kanila upang ipaanod sa dagat. Yun po kasi ang pamamaraan ng mga kagaya naming isang kahig isang tuka ng panahong yon. Ngunit sa murang edad ko noon ay nakapagtatakang hindi ako napanghinaan ng loob. Kahit na alam ko mag-isa lamang ako sa buhay. Wala kaming mga kamag-anak na maaaring kumupkop sa amin dahil halos lahat sila ay nasa malalayong lugar. At ang iba naman ay sa bundok na piling manirahan. At dahil nga po sa maagang pagkakaulila, Papa Dudut, ay napaisip ako kung paano ako mabubuhay ng mag-isa. Gayong napakabata ko pa. Sa edad na 10 ay natuto akong magtanim ng palay at mais. At kung anihan naman ay kasama rin po ako sa mga naggagapas o nag-aani ng tanim. Tiniis ko, Papa Dudut, ang matinding init ng araw, sakit ng katawan at bigat ng mga sakong na naglalaman ng mga inani kong palay o mais para sa kakarampot na pera pambili ng pagkain. Papa Dudut, napakahirap magtrabaho sa napakaliit kong pangangatawan pero kinaya ko dahil gusto kong makaraos hindi lamang sa gutom kundi pati na rin sa buhay. Naisip kong hindi ako pwedeng mamatay nang walang ginagawa. Hanggang sa ako ay nagbinata, pagbubukid ang aking naging trabaho dahil hindi rin naman ako nakapag-aral. Pero hindi naman laging may tanim na ani. Kaya naman sumubok akong maghanap ng ibang trabaho, Papa Dudut.
Inirekomenda nga ako ng isang kasamahan ko sa pagsasaka sa kakilala niyang may-ari ng isang komprada ng kopra. Sa mga hindi po nakakaalam, ito po yung niyog na niluluto at ibinibenta sa may-ari ng komprada na dinadala naman sa mga pabrika na gumagawa ng shampoo at ng kung ano-ano pang mga produkto na nangangailangan ng lutong niyog. Pero napakahabang proseso po ng pagkokopras. At pinakamabigat din na trabaho ito. Yung komprada po na yon ay bumibili rin ng mga uling at gumagawa rin ng uling mula sa mga baon ng niyog na doon nasa kanila galing. At yun nga po ang trabahong napasukan ko, Papa Dudut. May mga balon sila na pagmamay-ari sa bundok na siyang pinanggagatungan ng mga baon ng niyog upang gawing uling. Ngunit hindi rin madali ang paggawa ng uling dahil bukod sa pag-akyat, panaog sa bundok ay matinding usok at init ang aming kailangang tiisin. Doon ko na nga rin nakilala si Sally, ang babaeng nagpatibok noon ng aking puso. Papadudod si Sally ay tagasuri ng mga uling na hinahango namin o ibinebenta roon. Siya ang nakatokang suriin ang mga uling kung basa pa ang mga ito o kung may mga baon ng niyog na hindi pa masyadong nauuling. Nahulog ang loob ko noon sa kanya dahil halos palagi kaming nakakapagkwentuhan noon at madalas niya pa akong ilibre ng merienda, Papa Dudut. Ngunit matanda ako sa kanya ng 3 taon. 20 years old ako at siya naman ay 17. Kaya kahit walang kasiguraduhan kung sasagutin niya ako o hindi, ay niligawan ko siya sa lahat ng paraan na alam ko at agad naman niya akong sinagot. Ilang buwan pa lamang kami noong magkasintahan nang makiusap siya sa akin na kung pwede ay magsama na kami, Papa Dudut. Nagulat pa ako noon dahil bata pa siya para makipag-live-in o makipag-asawa. Pero mapilit siya kaya naman ginusto kong magpaalam muna sa mga magulang niya. Kaya lamang ay ayaw niya dahil matagal na raw siyang wala sa poder ng mga ito. Matagal na raw siyang pinabayaan ng kanyang mga magulang. Dahil nga sa bulag ako sa pag-ibig niya noon ay sumunod ako sa gusto niya kahit mga alam ko ang tungkol sa kanyang bisyo. Ang pagsusugal, Papa Dudut. Pero kahit na ganoon ay hindi nagbago ang pagtingin ko sa kanya. Bagamat wala kaming formal na kasal ay itinuring ko na siyang asawa ko. Hanggang sa paglipas ng aming pagsasama ay nabiyayaan kami ng 2 anak. Pero hindi naging madali ang aming pagsasama dahil matapos niyang maipanganak ang aming bunso, ay halos araw-araw na siyang nagsusugal na hindi ko na maawat at sa tuwing pagsasabihan ko naman siya ay nauuwi lamang kami sa pagtatalo. Naman, Arman. Pinapahiya mo ako sa mga kumari ko eh. Ano bang problema mo? Doon ka pa talaga nag-iskandalo. Hindi ako nag-iiskandalo. Tinawag nga kita na maayos, di ba? Ano skandalong sinasabi mo? Eh ano ba kasing problema mo? Ang ayos-ayos ng upo ko dun eh. Sally naman. Hanggang kailan ka ba magiging ganito? Anong ganito ako? Bakit? Ano ba ako? Araw-araw ka na lang nasa sugalan. Ikaw na rin nagsabi na lagi ka natatalo dyan. Ba't di mo patigilan yan? Bakit ba? Sa dito ako masaya eh. Ano magagawa ko? Anong gusto mong gawin ko? Iburo ko yung sarili ko sa loob ng bahay, ganun ba? Tutunga nga ako maghapon? Hindi naman sa ganun. Ang akin lang, bawas-bawasan mo naman ang pagsusugal. Saka hindi lang naman yan ang pwede mong pagkaabalahan eh. Ang dami-dami naman pwedeng pagkaabalahan kung naiinip ka sa bahay. At anong paglilibangan ko? Pagluluto, paglalaba, paglilinis ng bahay? Hindi naman yun eh. Ang ibig ko sabihin, bakit di mo pagtuunan ng pansin ang bunso nating anak? 2 taon pa lang si Princess, pero salat na siya sa pag-aaruga at pagmamahal mo. Hindi pa ba sapat ang anak natin para malibang ka?
Si Joseph. Kahit malaki na yan, kailangan pa rin niya ng pag-aaruga ng isang magulang. Anong gusto mong palabasin? Na pinababayaan ko yung mga anak natin? Kung pinababayaan ko yan, edi sana patay na yan sa gutom. Hindi naman yun ang punto ko, Sally. Anong hindi? Yun talaga ang gusto mong sabihin. Nahiya ka pa. Tsaka teka lang ha, ikaw ang may gusto na magkaroon pa tayo ng isang anak kahit alam mong ayaw ko. Hirap na nga tayo kay Joseph, dinagdagan mo pa. Eh wala ka namang ibang alam na trabaho. Pag-uuling lang naman ang pinagkakakitaan mo, tapos nagdagdag ka pa ng isa pang palamunin. Hindi naman tayo aasenso dyan sa pag-uuling mo lang. Maghinay-hinay ka sa tinatawag mong palamunin, Sally. Anak natin si Princess. At huwag mo insultuin ang trabaho ko. Baka nakakalimutan mo. Itong pag-uuling ko bubuhay sa inyo. Wala kayong kakainin kung hindi dahil sa pag-uuling na sinasabi mo. At talagang nagmalaki ka pa? Oo! Kasi kahit na ganito lang ang trabaho ko, ipinagmamalaki ko yun. Dahil dito ko kayo binubuhay. Eh ikaw ba? Ano bang napapala mo dyan sa pagsusugal mo? Mapapakain ba tayo niyan? Halos kabaliktaran nga nangyayari. Nagkanda utang-utang ka na rin dahil sa sugal na yan. Tapos sino nagpapakahirap magbayad? Ako lang naman. Habang ako pagod na pagod sa trabaho, puro ka naman pasarap sa buhay. Ni hindi mo nga pinanghihinayangan ng bawat sentimo kinikitang pinagpaguran ko ng gusto. Bakit? Nagre-reklamo ka na? Hoy Arman, baka nakakalimutan mo rin kung anong ipinangako mo sa akin. Nangako ka sa akin na lahat ng pangangailangan ko ibibigay mo. Kasama na doon ang mga bagay na nagpapasaya sa akin. Grabe ka na talaga. Naririnig mo ba yung sarili mo? Hindi ba't ikaw ang atat na magsama tayo? O ano? Bakit hindi ka makapagsalita? Oo, ipinangako ko na hindi ko kayo pababayaan. Na ibibigay ko lahat ng pangangailangan nyo. Pero hindi ko sinabing pati bisyo mo, sasagutin ko pa rin. Bisyo? Ito ang nagpapasaya sa akin. Ano bang hindi mo maintindihan doon? Buti nga hindi ako si pabili ng ganito, pabili ng ganyan. Inaayon ko lang sa kakayanan mo ang hinihingi ko, Arman. Hindi pa ba sapat na maging masaya ka dahil sa mga anak natin? Sally, nanay ka. Ang alam ko kapag ina, masaya na sila nakapiling lang nila ang mga anak nila. Pero ikaw? Hindi ko alam bakit ibang-iba ka sa lahat ng nanay. Ang kulit mo din eh. Hindi ko ginusto na magkaroon ng isa pang anak. Ang hirap na nga ng buhay natin, pinahihirapan mo palalo. Kung meron man nagpapabigat ang buhay natin ngayon, ikaw yun. Wala ka na nga na itutulong sa akin na kukuha mo pa magbisyo. Ni magluto ng pagkain o maglinis man lang ng bahay, hindi mo magawa. Pati ba naman sa pag-aalaga sa mga anak natin, hindi mo pa rin magawa? Eh di sana kumuha ka na lang ng katulong. Katulong pala hanap mo eh. Baluktot talaga lahat ng katwiran mo. Alam mo, kung hindi lang dahil sa mga anak natin, matagal na kitang hiniwalayan. Eh di hiwalayan mo ako. Sino tinakot mo? Pero itong tatandaan mo, hindi tayo kasal kaya sa akin ang mga bata. Ikaw pa talaga may gana magsalita ng ganyan? Kukunin mo yung mga bata eh, hindi mo nga kayang alagaan. Ano ipapakain mo sa kanila? Baraha? Tapos pag wala ka ng pansugal, sila yung pambabayad mo? Hoy, magdahan-dahan ka sa pananalita mo sa akin. Hiwalayan mo ko kung gusto mo kong hiwalayan. Pero sa akin ang mga bata. Nahihibang ka na talaga. Wala ka na sa katinuan. Wala na nga siguro ako sa katinuan. Kasi hanggang ngayon, nagtsatsaga ako sa buhay na to kasama ka. Kung tutuusin, pwede naman ako maghanap ng ibang lalaki na kaya akong bigyan ng mas magandang buhay. Teka nga, uulitin ko lang ha. Sino ba nagpupumilit to na magsama tayo? Hindi ba't ikaw? Alam mo pag-uuling lang ang trabaho ko. Pero nagpumilit ka pa rin na magsama tayo. O bakit? Pumayag ka naman, di ba? Ano ngayon ang problema mo? Gusto mo kong hiwalayan? Eh di sige, para hindi mo na talaga makita ang mga anak mo. O ano? Ikaw naman ang hindi makapagsalita ngayon. Ngayon mo ilabas ang tapang mo, Arman. Pasalamat ka nga at nagtitiis ako sa ganitong buhay. Kasi nakakaawa ka naman kung wala ka nang anak, wala ka pang asawa. Sino pa magkakagusto sa'yo sa tingin mo? Eh ang itim-itim mo na nga, mukha ka pang matanda. Papadudot, hindi na ako nakakibo dahil sa mga sinabi ni Sally. Masakit marinig ang mga salitang yon lalo na at sa kanya pa nang galing. Pero dahil nga sa sobrang pagmamahal ko sa aking mga anak ay pikit mata kong tiniis lahat ng hirap lalo na ang pagiging sugarol ng aking asawa. Sa takot ko na ilayo niya sa akin ang mga anak namin, lalo't hindi kami kasal. Kahit na hindi ako nakapag-aral ay alam ko ang hangganan ng karapatan ko sa mga anak ko dahil madalas yung mapagkwentuhan ng mga matatanda noon sa amin.
Alam ko na kung gugustuhin ni Sally ay hindi ko siya maaaring pagbawalan na dalhin ang mga anak namin sakaling maisip na niya akong iwanan. Naisip ko noon na pera lang naman yon at kayang-kaya kong kitain pero ang mga anak ko ay walang katumbas na halaga. Sila ang kayamanan at buhay ko. Kaya kung ano man ang gusto ni Sally ay hinayaan ko na lamang dahil mas importante sa akin. Nakapiling ko ang mga anak ko, Papa Dudut. Tinis ko lahat ng hirap at pagod dahil kapag uuwi naman ako noon sa bahay, ay nawawala rin yon kapag nasisilayan ko na ang aking mga mata. Lalo na ang aking bunso na lagi akong sinasalubong sa aming pintuan kapag alam niyang pauwi na ako. Nalalapit na rin ang kanyang ikatlong karawan noon kaya naman dumilhen siya ako ng pera para maipagluto man lamang siya. Kahit tig-1 kilong pansit at spaghetti na aming pagsasaluhan. Tuwang-tuwa naman ang panganay kong si Joseph nang malamang maghahanda kami kahit papaano sa karawan ng kanyang kapatid, Papa Dudut. Mano po? Kawa ka ng Diyos, anak. Nasa si Princess? Natutulog na po. Ang aga naman yata matulog ng kapatid mo. Pagod po kakalaro eh. Ah, ganun ba? O heto, may pasalubong ako sa'yo. Wow! Pansit ba to na maraming kikiam? Tuwang-tuwa ka na kagad. Pansit bato lang naman yan. Para namang hindi nyo alam na paborito ko to. Oo nga naman. Nadaanan ko yan habang naglalakad ako pa uwi. Butit may sobra akong perang binigay sa akin ni Boss Jay. Ano pa po ba yung binili nyo, Tay? Ah, ito ba? Konting panghanda lang to para sa birthday na kapatid mo bukas. Tig-1 kilong pansit at spaghetti. Wow! Ang tagal ko na pong hindi nakakakain ng spaghetti. Sino naman po ang magluluto? Di ang nanay mo. Paano naman po magluluto si nanay? Lagi naman po yung nasa sugalan. Bukas pa naman. Pakikiusapan ko muna ang nanay mo na ipagluto bukas ng handa si Princess. Para makapag-celebrate tayo kahit papano. Ang tanong po, kung papayag si nanay, mas gusto pa po nun umupo maghapon sa sugalan eh. O hindi naman siya papayag, di ako magluluto. We, di naman kayo marunong magluto eh. Anong hindi? Alam mo anak, bata pa lang ako, natuto na ako sa lahat ng gawain. Kasi wala namang mag-iintindi sa akin. Parehong wala ng lolo't lola mo. Ganyang edad mo nga, nagtatrabaho na ako. Kaya sisiw lang sa akin yung pagluluto na yan. Di pwede na po pala akong magtrabaho. Ano? Aba, hindi pwede anak. Kasi kailangan mo munang unahin ang pag-aaral mo. Kapag nakapagtapos ka na ng pag-aaral, pwede ka na magtrabaho. Magandang trabaho pa makukuha mo. Pero sa ngayon, kailangan mo munang pagbutihin ang pag-aaral. Para maging maganda ang kinabukasan mo at para hindi ka matulad sa akin. Tignan mo, pag-uuling lang ang trabaho ko. Napakahirap na trabaho pero napakaliit ang sahod. Ano naman po kung pag-uuling lang po ang trabaho nyo? Marangal naman po yun, Tay. Marangal, oo. Pero hindi sumasapat sa atin. Kaya magsumikap ka anak. Ayokong matulad ang kapalaran mo sa akin. Tay, bata pa po ako, pero alam ko na po ang sakripisyo nyo para sa pamilya natin. Nagpapasalamat nga po ako na ikaw po naging tatay ko eh. Kaya huwag niyo po sana mamalitin ang sarili niyo dahil lang po sa ganyan ng trabaho niyo. Salamat anak. Napakabata mo pa nga pero para ka nang matanda kung mag-isip. Kayong dalawa ng kapatid mo na lang talaga ang pinagkukunan ko ng lakas. Kahit gaano kahirap, kakayanin ko basta para sa inyo. Tama po. Kaya huwag na po kayo malungkot, Tay. Nandito lang naman po ako sa tabi niyo palagi. Maraming salamat anak. Siya nga pala. Kamusta naman ba ang pag-aaral mo? Ano po? Oh, bakit hindi ka makasagot? Hindi na naman po kasi ako nakapasok kanina eh. Ha? Bakit? Ilang beses ka nang absent ah. Baka naman ibagsak ka na ng teacher mo niyan. Wala po kasi akong pamasahe, Tay. Paano wala kang pamasahe? Iniwan ko kaninang umaga sa nanay mo at maaga nga akong umalis. Natutulog ka pa kaya hindi ko na ibigay sa'yo ang baon mo.
Ay, makikisabay na nga lang po sana ako kila Mang Jerry. Kaso punong-puno na po yung tricycle niya eh. Hindi naman po ako makapaglakad kasi maulan. Sus Mariosep, maigi pala sanang ginising na kita kanina. Kaya lang naman ako nag-agap umahon sa bundok kanina kasi umaambon. Mahihirapan ako mag-ahon ng uling pagbasa. Basta ang sabi lang po ni nanay, wala daw po siyang mabibigay na pambaon sa akin. Eh baka po pinangsugal na po ni nanay yung baon ko. Sumusobra na talaga yung nanay nyo. Hindi ko na talaga maasahan pagdating sa pag-aasikaso sa inyo. Yaan nyo na lang po, tay. Baka mag-away na naman po kayo eh. Hindi anak, hindi ako nagtatrabaho para mapabayaan ang pag-aaral mo. Kailangan na talaga magtandaan yung nanay mo. Ako na lang po siguro ang tatawag kay nanay. Baka po kasi dun pa kayo mag-away. Pagchichismis na naman po tayo dun sa labasan. Hindi ako na. At baka ikaw mapag-initan ng nanay mo. Tay, wag na po. Hintayin na lang po nating umuwi si nanay. Nagsaing na naman po ako tsaka nagprito na po ako ng tuyo. Ulamin na lang po natin tong pansit bato na dala nyo. Hayaan mo na ako anak. Huwag ka mag-alala. Tatawagin ko lang ang nanay mo. Dito ko na lang siya kakausapin sa bahay. Papadudot, pakiramdam ko nga ng mga oras na yon ay sasabog ako sa sobrang galit. Hindi ko na kasi alam kung ano pa ba ang kailangan kong sabihin kay Sally para naman matauhan siya sa mga pinaggagawa niya. Kahit sana hindi na lamang ako ang isipin niya ay ayos lang. Kahit anak na lang namin, na kung iisipin ay nakakaawa kung pati ba naman sila ay hindi rin makapagtatapos ng pag-aaral. Hindi ako nakapag-aral samantalang si Sally naman ay graduate lamang ng elementary. Ayaw ko na pati ang mga anak namin ay matulad sa amin. Kung kinakailangan nga na igapang ko ang kanilang pag-aaral ay gagawin ko, Papa Dudut. Pero, ang hindi ko maintindihan ay kung paanong naaatim ni Sally na hindi isipin ang kapakanan ng mga anak namin. At kung tutuusin nga, dapat ay mas malalim ang ugnayan niya sa mga anak namin dahil siya ang nagluwal sa mga ito at bilang isang ina ay siya dapat ang mas malalim ang koneksyon sa mga bata. Papadudot, hindi ko maintindihan kung bakit sa lahat ng ina na kilala ko ay siya ang tila walang pakialam sa magiging kinabukasan ng mga anak niya. Nagpapakahirap ako para sa mga anak ko at hindi naman para sa bisyon niya. Sa sobrang galit ko nga, Papadudot, ay agad ulam niya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot nang makarating nga ako kung saan nagsusugal si Sally ay dali-dali ko siyang hinablot sa braso at kinaladkad paalis doon. Naalala ko pa nga kung paano niya ako pagmumurahin at paghahampasin noon dahil sa ginawa ko. Habang naglalakad kami pauwi ay nagbabangayan pa kami kaya sigurado akong alam ng mga kapitbahay namin na nag-aaway na naman kami. Pero wala na akong pakialam dahil buhay namin yon at hindi naman ako nakikialam sa may buhay ng may buhay. May mga nagsabi na nga sa akin na bakit ko pa raw kasi inaabutan ng pera si Sally gayong napakasugarol nito. Sa totoo lang, Papadudot, ay bigyan ko man siya o hindi ng pera ay nakagagawa siya ng paraan para makapagsugal. Nariyang nangungutang siya o kung anuman, kaya madalas ay ako ang sinisingil ng mga napag-utangan niya. Kapag hindi ko naman binayaran ay pareho kaming maipapatawag sa barangay. At nang makauwi nga kami ng bahay ay patuloy pa rin sa pagmumura si Sally. Naabutan ko rin ang panganay kong si Joseph na tila kakatapos lamang paliguan ng kapatid niyang gayong alam naman itong hindi ito pinapaliguan ng hapon dahil baka magkasakit. Habang si Sally naman ay nagdadabog na dumiretso sa aming kwarto, Papadudut. Wisit na buhay to! Joseph, hapon na, bakit pinaliguan mo pa yung kapatid mo? Galing na naman po kasi siya sa likod, tay eh. Naglalaro na naman po ng lupa sa may tabing sapa. Akala ko ba tulog yan? Namimiyasa na ng kakalaro sa sapa yan ah. Baka mahulog yan doon.
Nagbanyo lang po ako, Tay. Sumasakit po kasi yung tiyan ko tapos bigla pong narinig ko nga po siya na naglalaro sa likod. Hindi ko po napansin na lumabas siya. Kita mo na, Sally? Imbis na tutukan mo yung anak natin, puro kasugal. Alam mo malikot yan si Princess. Kung saan saan nagsusuot. Kung mahulog yan sa sapa, anong gagawin mo? Alam mo nasa trabaho ko. Obligasyon mong bantayan ng mga anak natin, lalo na si Princess. Masyado kang OA. Ayan ang anak mo, oh. Nahulog ba sa sapa? Naglalaro lang naman yung bata. Ano bang pinoproblema mo? Anak ng… Ano? Hihintay mo pang mapahamak ang anak natin bago ka magtanda? Bago ka may gawin? Alagain pa si Princess. At dapat lagi kang nakabantay dyan. Ano ba naman to? Paulit-ulit na lang? Susumbatan mo na naman ako? Di ikaw na ang perpektong ama. Wala naman nangyari masama kay Princess, pero grabe ka makareact. Grabe. Bilib talaga ako sa'yo. Baluktot na nga, tinutuwid mo pa. O bakit? Totoo naman masyado ka lang OA. Alam mo, kung magsusumbatan lang tayo dito, bahala ka sa buhay mo. Babalik na lang ako sa sugalan. Wala kang kwentang kausap. Hindi pa ako tapos sa'yo. Aray ko naman! Bitiwan mo nga ako! Babalik ka doon sa sugalan? Kung pakainin kaya kita ng baraha. Ang kapal mo na masyado. Pati yung baon dapat ng anak mo, pinasusugal mo. Itinaya ko yun kasi gusto ko sanang palaguin. Para mas malaking baon ang maibigay ko kay Joseph. Hindi ko naman akalain Na ano? Patatalo ka? Diyos ko naman, Sally. Palagi ka na lang talo sa sugal na yan. Baon na baon ka na nga sa utang. Hindi ka pa rin tumutodas. Nananalo naman ako kahit papano Kaya bawi lang ako. Alam mo, kahit hindi ako nakapag-aral, marunong ako magbilang. Yung mga itinataya mo dyan sa sugal, halos wala pa sa kalahati ang nababawi mo. Hoy Arman, sinasabi mo bang hindi ako marunong magbilang? Wala akong sinasabing ganun. Ganun na rin ang gusto mong palabasin. Kala mo naman kung sino ka magaling. Hindi ka nga nakapag-aral. Hindi ko itatanggi na hindi ako nakapag-aral. At hindi ako nagmamagaling. Ang sinasabi ko lang, hindi ka naman talaga nakakabawi sa sugal na yan Ibinabaong ka lang niya sa utang. Ay sus, puro ka ganyan. Ikaw ba ang nagsusugal? Yan ang hirap sa'yo Panay ka reklamo kasi ginagastos ko yung pera mo. Di ba responsibilidad mo na ibigay sa akin yun? Kasi asawa mo ko? Oo! Responsibilidad kita pero hindi ang bisyo mo. Kung panay reklamo ka rin lang, di hiwalayan mo ko. Wala ka rin naman bukang bibig kundi bisyo ko. Natural! Wala ka na sa tama At ayan din ang hirap sa'yo Kapag pinagsasabihan ka, hiwalay ka agad ang ipananakot mo sa akin. Nakakasawa ka na kasi. Puro ka sumbat. Wala nang katapusan na sumbat. Araw-araw na lang, Arman. Rinding-rindi na ako sa lintik na boses mo. Sinampal mo ko? Pasensya na. Hindi ko sinasadya. Nabigla lang ako. Nabigla? Nagsawa ka na sa kakatala kaya ngayon naman pinagbubuhatan mo na ako ng kamay? Ay, hindi ko talaga sinasadya. Patawarin mo ako, Sally. Ewan ko sa'yo. Ano ginagawa mo? Bakit ka nag-iimpake? Ano pa ba sa tingin mo? Sally naman. Sawang-sawa na ako sa kakasermon mo sa akin. Kaya para matahimik ka na, aalis na kami dito. Teka lang, nabigla lang talaga ako. Pasensya na. Pakiusap, huwag kayong umalis. Pangako, hindi na mauulit. Hindi na kita pakikialaman sa gusto mo. Huwag mo lang ilayo sa akin ng mga bata. Talaga lang ha? Dami mo pang sinasabi, takot ka naman pala. Ito ang tatandaan mo, Arman. Umayos ka kung ayaw mong hindi mo na makita ang mga anak mo. Huwag mo na akong pakikialaman sa gusto kong gawin. Oo, hindi na. Dapat lang. Kasi simula pa lang, alam mo nang ganito ako. Pero imbis na lumayo ka sa akin, pinili mo pa rin makisama sa akin. Panindigan mo ngayon ang mga desisyon mo. Hindi ako nakasagot ng sabihin ni Sally ang mga katagang yon sa akin, Papa Dudut. Dahil alam kong tama siya sa parting yon. Tanga na nga siguro akong may tuturing dahil ako mismo ang pumulot ng bato na ipinukpok ko sa ulo ko. Pero kahit na ganoon ay pinanindigan ko ang pamilyang binuo ko, Papa Dudut. Sa ngalan ng pagmamahal ko sa mga anak ko ay lahat ay titiisin ko. Kahit pa alam ko sa sarili ko na wala na akong pagmamahal para kay Sally. Hindi ko alam, Papa Dudut, kung kailan nawala ang pagmamahal na meron ako para sa kanya.
Pero ang importante lamang ay may buong pamilya ang mga anak ko. Hindi na rin po ako umaasa na magbabago pa si Sally dahil kung gusto niyang magbago ay dati pa sana niyang ginawa yon. Sa kabila nga ng matinding galit ko noon, Papa Dudut, ay pinilit kong ikalma ang sarili ko. Alam kong hindi tama ang manakit ng babae. Galit na galit nga ako sa mga lalaking nananakit ng babae, pero ako rin ang gumawa noon. Kinabukasan nga noon ay maaga akong nagpaalam sa amo ko na kung pupwede ay uuwi na ako dahil karawan ng anak ko at pumayag naman siya. 2:00 pa lamang noon ang hapon ay pinayagan na niya akong umuwi. Nag-abot pa nga siya sa akin ng 200 pesos bago ako umuwi. Pandagdag daw sa birthday ng anak ko. Nagpasalamat naman ako sa amo ko dahil malaking bagay na rin yon dahil kahit papaano ay makakabili ako ng juice at mga tinapay man lang para pandagdag sa pansit at spaghetti na lulutuin ko. Nang mga oras nga rin yon ay wala naman si Sally sa bahay at hindi ko naman alam kung nasaan. Malamang ay dumayo na naman ito ng sugal sa kabilang baryo. Wala rin namang problema sa akin kung 3 lamang kami ni na Joseph na magdaos ng birthday ni Princess. Total ay mukhang nakalimutan naman ni Sally ang birthday ng bunso namin. Bago nga ako umuwi noon ay dumaan muna ako sa tindahan para bumili ng 2 balot ng tinapay at 2 pakete ng juice. Sabik na sabik akong umuwi dahil alam kong matutuwa ang mga anak ko sa dagdag na handa namin. Pero hindi ko akalain na ang pagkasabik ko na yon ay mapapalitan ng kaba at pag-aalala. Mano po? Kaawaan ka ng Diyos, anak. Gutom na po ba kayo? Nagsasaing pa lang po ako eh. Hindi pa. Kumain naman ako sa trabaho. Anong oras na? Hindi pa ba kayo kumakain ng tanghalian? Hindi pa nga po eh. Kauwi ko lang din po. Wala rin pong sinaing pagdating ko. Anong oras na? Wala ka bang pasok ng hapon? Wala po tay. May meeting po mga teacher. Ganun ba? May ulam na ba kayo? 30 pesos na lang tong pera ko eh. Ano kayang mabibili nito? Eh di kahit ano na lang po. Chicharon po o kaya itlog po na lang ulit. Mantika, meron pa ba? Wala na po eh. Lagayin na lang natin yung itlog. Sakto na kasi tong pera ko para sa 3 itlog eh. Tira na nga lang yan sa 200 na binigay ng boss ko para may pandagdag sa birthday ni Princess. Talaga po? Oo anak. Kaya bumili ako ng juice sa tinapay. Wow! Ang dami po palang handa ni Princess! Oo anak, kaya magpakabusog kayo mamaya pagkatapos ko magluto. Pero bumili ka na muna ng itlog para makakain na kayo. Mamaya na lang kayo bumawi ng kain. Sige po! Ay, teka, may mantika nga pala doon sa mga pinamili ko kahapon. Bawasan na lang natin yun, pamprito ng itlog. Okay na po yung nilagang itlog, tay. Sigurado ka? Si Princess, baka ayaw niya ng nilagang itlog. Wala naman pong inaayawan si Princess eh. Oo nga pala. Nasaan na pala ang kapatid mo? Ba't di man lang ako sinalubong? Ay, hindi ko nga po alam tay eh. Kararating ko lang po galing sa eskwelahan. Hindi ko naman po siya nadatnan dito. Baka po kasama ni nanay sa sugalan. Wala naman po magbabantay kay Princess kung may iiwan po dito. Oo nga no. Sige, dito ka na muna. Susunduin ko lang ang kapatid mo. Kala ko po ba bibili ako ng itlog? Ako na lang, para masundo ko na rin ang kapatid mo. Bantayan mo na lang yung sinay at baka masunog. Oh, Sally. Buti naman at naisip mong umuwi. Bakit na naman? Nasa si Princess? Nandun sa kwarto natin natutulog. Sabi ni Joseph wala naman daw sa kwarto. Tiningnan mo na ba? Iniwan ko nga lang siya sa kwarto. Sabi nga ng anak mo wala siya doon. Imposibleng wala dun si Princess. Mahimbing nga ang tulog. Iniwan ko dun. Anong oras ka ba umalis ng bahay kanina? Iniwan mo talaga ang anak mo mag-isa sa kwarto para makapagsugal ka? Lintik naman oh! Paulit-ulit ka na lang eh. Alaki masyado ng problema mo. Oo na, titignan ko na sa kwarto. Pero tay,
Tiningnan ko na si Princess sa kwarto kanina eh. Wala po siya doon. Sabi nitong nanay mo, iniwan niya daw natutulog sa kwarto eh. Ha? Kahit tingnan natin ulit ngayon, Tay. Wala po talaga siya ron. Ano? Princess? Joseph! Po! Wala nga dito ang kapatid mo! Sabi ko nga po sa inyo, wala dito eh. Nasaan kaya siya? Hindi ko po alam, Tay. Kala ko pa naman po kasama ni Nanay. Nalinti ka na. Papa Dudut, abot ang kaba ko nang hindi ko na makita si Princess sa aming kwarto. Tanging panis na dede na nasa bote lamang ng anak ko ang inabutan ko doon. Kaya agad kong tinignan ang ilalim ng papag namin pati na ang mga aparador pero wala rin ito doon. Halos balik ta rin ko na nga ang bahay namin. Pero hindi ko siya nakikita, Papa Dudut. Inutusan ko rin po si Joseph na tingnan sa may sapa kung saan madalas maglaro si Princess kapag walang nagbabantay sa kanya, subalit bigo rin si Joseph na mahanap ang kapatid niya. Agad na akong nakaramdam ng hindi maganda noon at kung ano-anong masasamang bagay na ang pumasok sa utak ko, Papa Dudut, ng mga oras na yon. Nagdasal po ako kaagad na sana'y walang nangyaring masama sa anak ko dahil baka mapatay ko si Sally kapag nagkataon. Pero naisip kong hindi muna dapat ako magpadalos-dalos kaya naman nagtanong-tanong ako sa mga kapitbahay namin sa pagbabaka sakali na nakikipaglaro lamang ang anak ko sa ibang mga bata. Pero halos lahat ng mga napagtanungan ko ay sinabing hindi nila napansin ang anak ko dahil na rin sa lakas ng ulan. Kaya naman hindi sila lumalabas at sarado lamang ang kanilang bahay. Nagpunta na rin po ako sa may sapa sa likod ng aming bahay pero bigo rin akong mahanap siya roon, Papa Dudut. Para na akong baliw, kakaikot at kakaisip kung saan pa pwedeng magpunta ang anak ko pero wala na akong maisip pa. At bigla namang sumagi sa isipan ko na baka may kumuha sa anak ko dahil napansing walang kasama o bantay. Dahil nga sa naisip kong yon ay tila lalong nadagdagan ang galit ko na nararamdaman sa mga oras na yon sa asawa kong si Sally, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Agad akong bumalik sa sugalan upang sunduin si Sally, Papa Dudut. Agad kong sinabi sa kanya na nawawala ang aming anak at halatang dismayado pa ito dahil naistorbo na naman ang kanyang pagsusugal. Pero agad din naman siyang tumayo nang sabihin kong ipapakain ko sa kanyang barahang hawak niya kapag hindi pa siya nakinig at sumunod sa akin. Dumiretso kaagad si Sally sa aming bahay para tingnan ang aming anak. At tumulong na rin po siya sa paghahanap habang nagtanong-tanong pa nga ako sa ibang mga kapitbahay dahil baka napunta lamang sa kanila ang anak ko. Nang maya-maya pa ay may isang batang lumapit sa akin. Sa pagkakatanda ko ay madalas po itong naliligo sa sapa na nasa likuran ng bahay namin. Sinabing nakita nga raw niya ang anak ko pero kanina pa raw yon habang naliligo raw siya sa sapa. Ang akala naman daw niya ay may kasama ito kaya iniwan niya ito doon pagkatapos niyang maligo. Dagdag pa nito ay nakaupo lamang umano ito sa gilid at may dalang sandok na ipinambubungkal nito sa lupa. Nang marinig ko ang mga sinabi ng bata ay para akong binuhusan ng malamig na tubig sa buong katawan ko. Dahil naalala ko na mahaba nga pala ang sapang yon at may harang na kahoy sa bandang dulo para maharang ang mga basura na itinapon ng mga pasaway na residente at wala nga akong inaksayang oras. Agad akong kumuha ng flashlight sa bahay dahil inabot na kami ng dilim sa paghahanap sa anak ko. Agad ako nagpunta sa dulo ng sapa at gamit ang aking flashlight ay pilit kong inaninag ang kapaligiran. Pero hindi ko na makita ang bakas ng anak ko. Hindi pa nakakatulong ang malakas na pag-ulan noon. Papa Dudut, sobrang nanginginig ang mga kamay ko at
Hindi dahil sa lamig ng ulan kundi dahil sa takot na baka may nangyari ng masama sa anak ko. Habang papalapit nga ako sa dulo ay siya namang pagbigat ng mga paa ko na tila nagsasabing huwag na akong tumuloy. Pero tumuloy pa rin ako. At doon naaninag ko ang isang tila malaking manika na nakataob sa tubig at nakalutang habang sumasabay lamang sa alon ng tubig kasama ng ilang mga plastik na naglalaman ng mga basura, Papa Dudut. Halos mabugto ang aking hininga at bigla na lang ding tumulo ang mga luha ko nang hindi ko namamalayan. Dahil kahit na hindi pa ako nakakalapit ay alam kong yon ang pinakamamahal kong anak. Alam ko dahil suot niya ang paborito niyang damit na ako mismo ang bumili. Napaluhod na lamang ako sa labis na panginginig ng aking tuhod, Papa Dudut. Naghalo-halo na ang pagod at gutom ko at higit sa lahat ay ang napakasakit na pakiramdam sa dibdib ko na tila ba sinasaksak ako ng kutsilyo ng libu-libong beses. Napaisip ako kung gaano kaya katagal tiniis ng anak ko ang paghihirap bago siya tuluyang nalagutan ng hininga. At nang maisip ko yon ay halos panawan ako ng ulirat dahil ang maisip ko lang ang hirap niya sa kakakampay sa tubig ay para lang makaahon ay hindi ko na makayanan. Pinilit ko na lamang na tumayo at agad na lumapit sa kinakaroonan ni Princess. Agad kong binuhat ang anak ko na alam kong wala ng buhay. Doon na nga ako napahaguluhol nang mailapag ko na siya sa lupa. Pinagmasdan ko ang anak ko na naninilaw na ang balat. Matigas na rin ang katawan niya at agaw pansin din ang lumobo niyang tiyan. Niyakap ko ang katawan ng walang buhay kong anak at hindi ko may paliwanag ang sakit, Papa Dudut. Sakit na halos ikamatay ko na. Kaninang umaga lang ay magiliw pa niya akong binati bago ko umalis. Tapos ay bigla ay wala na siyang buhay sa pag-uwi ko. Papa Dudut, doon ko napagtanto na sa dami ng hirap na napagdaanan ko, ang mawalan pala ng anak ang pinakamahirap na lagpasan. Princess! Anak ko! Princess! Wawa akong anak! Diyos ko po! Bakit ang anak ko pa? Arman! Nakita niyo na ba si Princess? Princess! Dito rin nakita kanina ng bata. Diyos ko po, Princess! Princess, anak! Nandito na si tatay! Gising na, anak ko! Nandito na ang tatay! Gising na, anak! Huwag mo naman biruin ang tatay! Hindi na siya humihinga, Arman. Tumahimik ka! Nakita mo na kung ano nangyari! Nakita mo na kung ano resulta ng kapabayaan mo! Ito na, Sally! Ano ba? Hindi ito ang oras para magsisihan at mag-away tayo. Sa'yo pa talaga nang galing yan! Alam mo kung sino may kasalanan nito! Kawawa akong anak! Princess! Patawarin mo ako, anak! Wala man lang ako nagawa para mailigtas ka! Patawarin mo ako kung nauli ako ng dating anak ko! Princess! Tay! Sorry po! Kung hinanap ko lang po sana siya kagad ng mabuti kanina, baka po sana buhay po siya. Hindi, anak! Huwag mo sisihin ang sarili mo! Tay! Wala kang kasalanan sa nangyari sa kapatid mo! Ikaw, Sally! Ikaw may kasalanan! Hindi ako. Hindi ko sinasadya. Hindi ko naman alam na mangyayari to eh. Wala akong kasalanan. Iniwan ko siyang natutulog sa kwarto natin. Maghuhugas kamay ka, pangayop ka!
Palagi mo na lang katwir na hindi mo alam na magkakaganito! Na hindi mo alam na magkakaganyan! Ikaw dapat na nagbabantay sa mga bata habang wala ako! Mag-aalaga na lang sa kanilang gagawin mo pero hindi mo pa magawa! Wala kayo natupag kundi magsugal! Lustayin ang pera pinagpaguran ko! Wala kang kwentang tao! Sana ikaw na lang ang namatay at hindi ang anak ko! Tay! Tay, wag po! Hindi ako! Tama na po! Baka pumapatay niyo si nanay! Walang hiya ka, Arman! Papatay mo talaga ako? Oo! Mabigyan ko man lang ng katarungan ng pagkamatay ni Princess! Patawarin nawa ako ng Diyos! Pero gusto-gusto ko talunurin ngayon hanggang sa malagutan ka ng hininga! Nasisiraan ka na ba? Hindi ko gusto na mangyari sa anak natin to. Kaya wag mo akong sisihin. Hindi mo ginusto? Grabe yung kakapalan ng mukha mong babae ka! Kung hindi dahil sa kapabayaan mo, hindi mangyayari sa kanya to! Naturingan kang ina pero hindi ka nagpakailan sa mga anak natin! Mas importante pa sa iyo ang bisyo mo! Hindi ka na nga nakakatulong sa akin! Hindi mo pa magampanan ng maayos sa pagiging nanay mo! Hindi ikaw na ang perpektong ama. Ako na ang walang kwentang ina. Pero wag mo isisi sa akin lahat. Dahil hindi mo naman kami nabigyan ng magandang buhay. Oo, nagtatrabaho ka. Pero wag mong ipagmalaki sa akin yon. Kasi pag-uuling lang naman ang trabaho mo. Wala ka na talaga sa katwiran! Hindi ko alam kung nasa katinuan ka pa ba! Nakuha mo ba talagang subatan ako sa kabila ng lahat? Ibang klase ka! Totoo naman, di ba? Nay, tama na! Totoo naman po sinabi ni tatay eh. Kahit kailan, hindi niyo naman kami binigyan ng atensyon ni Princess. Parang hindi niyo kami anak. Isa ka pa! Marunong ka nang sumagot ah! Bakit hindi mo man lang hinanap agad yung kapatid mo? Huwag mo sisihin si Joseph! Subukan mo lang din sasaktan! Tutuluyan na talaga kita! Ikaw na nga may kasalanan! Ikaw ba may ganang umastar ng ganyan? Isisisi mo pa kay Joseph ang kababayan mo? Samantalang ikaw ang ina! Baka sarili ka! Wala kang kwentang ina! Ikaw pumatay sa anak ko! Hindi! Hindi totoo yan! Wala akong kasalanan! Hindi ako pumatay sa kanya! Iniwan ko siya natutulog sa kwarto! Wala akong kasalanan! Wala! Hindi ko alam na pupunta siya rito! Usigit ka sana ng konsensya mo sa nangyari sa anak ko habang nabubuhay ka! Wala akong kasalanan! Tay, ano po gagawin natin ngayon? Saan po natin dadalhin si Princess? Sa morgue na natin siya dadalhin, anak! Pero, tay, wala po tayong pera. Baka po, hindi po nila tayo tanggapin doon. Bahala na, anak. Gagawa ko na lang ng paraan. Dali mo na itong flashlight. Ilawan mong dadaanan natin at bubuhatin ko ang kapatid mo. Paano po si nanay? Ayos lang po ba na iwan natin siya dito? Para naman po kasi nababaliw na si nanay eh. Pabayaan mo ang nanay mo. Matagal na naman siyang ganyan. Ang mas importante sa akin ngayon, madala na natin si Princess sa morgue. Opo. Anak. Papadudod sa sobrang galit ko nga ay walang lingon na iniwan na namin ng anak kong si Joseph ang nanay niya sa tabi ng sapa. Patawarin talaga ako ng Diyos dahil gusto kong sakalin ng mahigpit si Sally ng mga oras na yon para maranasan niya ang hirap na dinanas ng anak ko. Parang gustong gusto ko siyang patayin dahil sa kapabayaan niya at mas nakakagalit pa na hindi niya matanggap ang pagkakamali niya. Pero laking pasalamat ko nang awatin ako ni Joseph. Napag-isip-isip ko kaagad na mali ang gagawin ko at hindi ko basta itatapon ang buhay ko para lamang makaganti sa kanya. Dahil may isa pa akong anak na umaasa sa akin. Kaya naman bago pa ako may magawa kay Sally ay binuhat ko na ang walang buhay na katawan ng anak ko. At naiwan lang doon si Sally na tunala at tila wala sa sarili. Naisip ko rin na nawalan man ako ng isang anak ay meron pang natitira sa akin at hindi dapat ako magpadala sa init ng ulo ko.
Agad kong dinalangan ako sa pinakamalapit na morgue at nang tila sinampal ako ng katotohanan. Nawala na nga ang anak ko ay doon na ako muling napahagulhol. Hindi ko po lubos maisip kung bakit kailangan na sa anak ko pa mangyari ang malagim na pangyayaring yon. Paulit-ulit ko ngang usal noon na sana'y si Sally na lamang ang namatay. Makasalanan na ako sa pag-iisip ng masama sa asawa ko pero talagang napakalaki ng galit ko ng mga oras na yon. Para na akong mababaliw sa sobrang sakit. At wala akong ibang sinisisi kundi si Sally. Siya dapat ang ina at nagpoprotekta at gagabay sa mga anak namin pero siya pa ang dahilan kung bakit namatay ang anak namin. Halos hindi ko na nga kayang tignan si Sally kaya naman pinalayas ko na siya sa bahay namin. Wala akong pakialam noon kung saan siya makikituloy at magpalaboy-laboy man dahil kulang na parusa yon para sa sinapit ng musmus naming anak. At dahil nga sa kakulangang pinansyal namin noon ay nanghingi pa ako ng tulong sa kapitan ng aming barangay para maayos ang mga bayarin sa morgue at mapaburol ang anak ko. Hindi naman ako nabigo at nagpapasalamat ako dahil maging ang mga kapitbahay ko ay tumulong sa akin, lalo pa at naawa sila sa sinapit ng aking anak. Nagpahayag din sila ng pakikiramay sa akin at may iilan din naman na nagpahayag ng pagkagalit kay Sally. Papa Dudut, sa totoo lang ay pinagbawal ko ang pagsusugal sa lamay ng anak ko dahil isa rin yon sa itinuturing kong dahilan ng pagkamatay ng anak ko. Nabaliw si Sally dahil sa sugal kaya naman napabayaan niya ang obligasyon niya bilang asawa at ina. Ang akala ko nga noon ay hindi ko na makikita pa ang pagmumukha ni Sally. Pero himalang nagpakita pa siya sa ikalawang araw ng burol ng anak ko. Umiiyak at nagmamakaawa na gusto niyang makita ang anak niya. Pero dahil nangingibabaw pa rin ang galit ko sa kanya ay buwang desisyon ko na hindi siya hayaang makapasok man lamang sa pamamahay ko, Papa Dudut. Tay, nasa labas po si nanay. Ano? Lakas pa talaga siya ng loob magpunta rito. Dito ka muna. Lalabas ako. Magtimpla ka muna ng kape para sa mga bisita. Tsaka bigyan mo rin sila ng tinapay. Sige po. Arman? Ba't ka pa nagpunta rito? Ang kapal talaga ng mukha mo, no? Uhulaan ko. Gusto mo magsugal? Pues makakaalis ka na dahil walang sugal dito. Hindi sugal ang ipinunta ko rito. Gusto ko lang makita si Princess. Ah, talaga? Bakit? Kailan ka pa nagkaroon ng pakialam kay Princess? Inabayaan mo nga mamatay, hindi ba? Hindi totoo yan. Ano ko rin naman siya, Arman. Kaya ako Anak? Hibang ka ba? Saan mo kinukuha yung kakapalan ng mukha mong tawaging anak si Princess sa kabila na nangyari? Ha? Oo! Ikaw ang nagluwal sa mga bata, pero mas masahol ko pa sa ibang tao. Yung mga hayop ka kapag nawawala ang anak nila, hinahanap kagad nila. Pero ikaw, parang wala kang anak kung umasta. Ang sarap na ng buhay mo eh. Kain, tulog, sugal, yun lang. Oo, pabaya kong ina. Pero sa tingin mo ba ginusto ko yung nangyari sa kanya? Nasasaktan din ako, Arman. Masakit sa akin yung nangyari sa kanya. Masakit? Huwag na tayo magplastikan dito, Sally. Alam nating parehong hindi ka pabor na nagkaanak ulit tayo. Kaya huwag mo akong paandaran ng mga kasinungalingan mo. Ang kapal mo. Pinipilit mo pa rin talagang pagtakpan ang kapabayaan mo. Kahit pabaya akong ina, hindi ko namang ginusto na mawala ng anak. Hindi ako ganun kasamang tao. Oo, nasabi kong hindi ko ginusto ng isa pang anak. Pero hindi ako ganun kasama para hilingin kong mawala na siya. Kahit ano pang sabihin mo, hindi mo mababago ang katotohanan ng namatay ang anak natin dahil hindi mo nagampanan ang responsibilidad mo. Kung sana binantayan mo siya na mabuti, hindi sana mangyayari to. Kaso hindi. Mas importante pa sa'yo ang pagsusugal mo. Wala kang karapatang tawaging ina. Alam mo,
Sana talaga ikaw na lang ang namatay. Sobra ka na, Arman. Ikaw sumasobra! Sobra ka na sa kakapalan! Gusto kong magsisi na ikaw na pangasawa ko. Pero mga anak ko na lang iniisip ko. Kung meron man akong pagsisisi, yun ay ang hindi ko sila kagad dailayo sa'yo. Sana hindi ito nangyari. Pero huli na ang lahat. Nangyari na nangyari. Pero hindi kita hahayaang makita si Princess dahil wala kang karapatan. Hindi mo ako pwedeng tanggalan ng karapatan. Wala kang karapatan na pagbawalan ako makita ang sarili kong anak sa lamay niya. Sino ka ba sa akala mo? Tatay ka lang nila pero hindi kita legal na asawa. Sino sa tingin mo mas may karapatang sa ating dalawa, ha? Wala ka na talagang natitirang kahihiyan sa pagkatao mo, no? Nasasabi mo pa talaga yan sa kabila ng pagiging pabaya mong ina? Wala kang karapatang magkaroon ng anak at lalong wala kang karapatang maging ina. Sabihin mo na lahat ng gusto mong sabihin. Pero hindi mo ako pwedeng pagbawalang makita ang anak ko. Ah, ganon? Aray! Arman, ano ba? Nasasaktan ako! Bitiwan mo ang braso ko! Hindi kita papayagang makalapit kay Princess at kay Joseph. Umalis ka na rito! Hindi ka nila kailangan! Bitiwan mo sabi! Hindi mo ako pwedeng pagbawalan sa lamay ng sarili kong anak. Ikaw ang walang karapatan sa kanila. Pwes, gagawa ako ng paraan para mapunta sa akin ang kustodiya ng mga bata. At sinasabi ko sa'yo, matakot ka na. May mabigat ako ebidensya laban sa'yo. Sino sa tingin mo papanigan ng batas sa ating dalawa? May pabatas-batas ka pang nalalaman? Ano bang alam mo sa batas? Wala kang pinag-aralan? Wala nga akong pinag-aralan pero lumapit na ako sa barangay at tutulungan nila ako makahanap ng abogado. Kaya umalis ka na rito bago pa kita kalad ka rin paalis. Hindi pa ako tapos sa'yo. Babalik ako rito para kunin si Joseph. Tama na, Nay! Hindi ako sasama sa inyo. Ano po bang silbi na makuha niyo ako? Pababayaan niyo lang din naman po ako eh. Kahit naman kailan hindi niyo po pinaramdam sa amin ni Princess na may nanay kami. Si tatay lang naman po nagmamahal sa amin eh. Wala kang ibang inatupag kundi sugal. Kaya po namatay si Princess. Sana hindi na lang ikaw ang naging nanay namin. Wala kang utang na loob. Wala ka sa mundong to kung hindi dahil sa akin. Ako ang nagluwal sa'yo. Tama na! Umalis ka na rito, Sally! Hindi utang na loob ni Joseph sa'yo kahit ano! Lumayas ka! Aray! Oo na, aalis ako. Hindi mo ako kailangang itulak. Pero babalik ako. Tandaan mo yan. Ayos ka lang, anak. Ayoko po sumama kay nanay. Dito lang po ako sa inyo, Tay. Huwag ka mag-alala, anak. Hindi ako papayag na makuha ka sa akin ng nanay mo. Wala na rin nagawa si Sally, Papa Dudut. Hindi na rin siya nagpumilit na pumasok pa sa loob para makita si Princess lalo pat alam niyang hindi niya talaga ako matitinag sa pag-iyak-iyak niya. Hindi po ako nakaramdam ng awa sa kanya ng mga oras na yon dahil para sa akin, ang isang bayaning ina na katulad niya ay walang karapatan na makalapit sa mga anak namin. Hindi rin po ako nagpasindak sa pagbabantay niyang yon dahil alam ko na mas may laban ako kung sakaling ipilit niyang makuha sa akin ang anak namin. Kung kinakailangan nga na humingi ako ng tulong sa mga social worker o abogado ay gagawin ko para lamang matanggalan siya ng karapatan sa anak namin. Sa isip ko, Papa Dudut, ay hindi naman siguro importante kung wala akong pinag-aralan basta't kaya kong alagaan at buhayin ang anak ko ay sapat na. Papa Dudut, maayos ngang nailibing ang anak ko at marami rin ang nakipaglibing at halos lahat ay naawa sa sinapit ng aking anak. At naawa din sa akin. Ika nga nila sa kabila ng pagtataguyod ko sa aking pamilya, ay sadya raw talagang hindi nawawala ang lason sa pamilya na tuluyang sisira sa aming pagsasama. Matapos ngang mailibing ang aking anak, ay bumalik ako sa pagtatrabaho at mas pinagbuti ko pa para sa aming dalawa ni Joseph. Madalas nga kapag walang pasok sa eskwela, ay sinasamahan niya ako sa trabaho ko sa ulingan at tumutulong sa akin para hindi raw ako masyadong mahirapan sa pagtatrabaho. Kahit ayaw ko naman siyang payagan sa pagtulong sa akin ay mapilit talaga siya. Mas gusto ko sana na mas pagtuunan niya ng atensyon ang kanyang pag-aaral pero nais niya raw na makatulong sa akin kahit sa ganung paraan.
Makalipas nga ang halos ilang buwan ay nagbalik si Sally pero may kasama itong mga social workers para kunin si Joseph. Nagtalo pa kami ni Sally ng araw na yon hanggang sa nalaman nga ng social workers ang nangyari sa aming bunsong anak at kung gaano ito kaadik sa pagsusugal na umabot na nga sa puntong napabayaan nito ang mga anak namin. Nagkaroon nga kami ng usapan sa barangay kung saan ay tinulungan nila akong mag-file ng petition for custody para sa anak kong si Joseph. Dahil hindi rin naman daw basta-basta mapupunta sa akin ang bata ng walang batas na mamamagitan. Tinulungan nila akong kumuha ng public service sa isang pampublikong abogado bilang wala akong kakayahan na magbayad at gumastos para sa pag-file ng petition. At nang mag-trial nga ay napatunayan na walang kakayahan si Sally para alagaan at ibigay ang pangangailangan ni Joseph. At dahil wala na ring pamilya si Sally na maaaring maging guardian ng anak ko, ay napagpasyahan ng korte na ibigay sa akin ang kustodiya ng aking anak. Laking pasalamat ko nga sa lahat ng tumulong sa akin dahil nawala na ako ng isang anak at hindi ko nakakayanin pa kung pati si Joseph ay malalayo sa akin. Sa ngayon, Papa Dudut, ay masaya na kaming namumuhay ng anak kong si Joseph na kasalukuyang nag-aaral sa high school at isang taon na lamang ay graduate na. Mas lalo pa akong nagsusumikap para sa pagpasok niya sa kolehiyo. Hinding-hindi ko hahayaan na hindi siya makapagtatapos ng pag-aaral. Lahat po ay gagawin ko para sa ikagaganda ng kinabukasan niya kahit pa maghirap at magpakapagod ako. At sa tulong naman ng aming kapitan ay nagkaroon ako ng trabaho sa barangay kung saan ay isa akong janitor. Malaki po ang ipinagpasalamat ko sa bagong trabaho na meron ako dahil kumpara sa pag-uuling ay mas madali lang ang trabaho ko at kahit papaano ay mas malaki ang kinikita ko na makatutulong para makapag-ipon ng pangpaaral ko sa anak ko sa kolehiyo. Hindi na rin namin muling nakita pa si Sally at hindi namin alam kung nasaan siya. Pero kung nasaan man sana ay baguhin na niya ang kanyang sarili. Dito ko na po tatapusin, Papa Dudut, ang aking kwento na bagamat walang nakakaalam kung ano pa ang aming pagdadaanan, ay nakahanda kaming harapin yon ng magkasama ng aking anak. Maraming salamat po sa pagpili ng aking liham, ang inyong kapuso at ka-barangay, Arman. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ako, gigil na gigil talaga ako sa nangyayari sa kwento natin. O ikaw, kabarangay, kumukulo rin ba dugo mo? Pwede kang mag-iwan ng comment sa ating comment section. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever! Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Nakakalimot ang isip, ngunit hindi ang puso. At kahit na sa mga alaala na lang natin mababalikan ang nakaraan, malaking bahagi pa rin ito ng ating kasalukuyan. Ikaw, kabarangay, meron ka bang alaala na hinding-hindi mo malilimutan? Dear Papa Dudut, good day po sa inyo at sa lahat ng mga kabarangay na katulad kong avid listener ng Barangay Love Stories. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Vito. 33 years old at nagtatrabaho bilang auditor sa isang private company dito sa Quezon City. Sa edad kong ito ay wala pa akong asawa dahil ginugol ko na sa pag-aalaga sa aking nanay na may sakit na demensya ang nakaraang 10 taon ng buhay ko. Kaya lang noong buwan ng August 2024 ay tuluyan nang namaalam ang mahal kong ina.
Kaya nga naisipan kong magpadala ng sulat sa inyong istasyon upang ibahagi ang aming kwento na magsisimula noong 20 years old pa lamang ako. Tubong Cainta Rizal kami ng aking pamilya. Single parent si Nanay Cedes at mag-isa niya kaming tinaguyod ng Ate Susan ko. Mananahi siya sa isang garment factory sa Taytay. At kahit na mahirap ang aming buhay ay pilit niyang nilakasan ang kanyang loob upang mapag-aral kaming magkapatid. Laging bukang bibig ng nanay na edukasyon lang daw ang kaya niyang ipamana sa amin dahil nga dukha lang ang aming pamilya. Kaya nga naging mukha siya ng pagiging istrikto sa aming magkapatid. Naunahin ang aming pag-aaral at huwag munang magpapamilya, Papa Dudut. Ano ba naman to, Vito? Dalawang major subject mo pa talaga yung tres? Tapos yung iba rito ay puro na dos? Sigurado ka bang makakagraduate ka nito? Opo, Nay. 5 naman po yung bagsak. Wala naman po akong 5 dyan. Wala ring incomplete. At talagang pinagmalaki mo pang wala, ano? Hindi po ba dapat? Hindi talaga kasi kahit walang 5 rito, ang baba pa rin ito. Kumbaga, katumbas ito ng mga gradong palakol nung elementary at high school. Pasensya na po kayo. Yan lang po kasi talaga ang kinain ng utak ko. Pasensyahin mo mukha mo. Mababago ba nun tong mga grado mo? Saka kaya siguro ganito to kababa kasi hindi ka naman talaga nag-aaral. Oo, pumapasok sa eskwelahan at nanghihingi ng baon. Pero baka hindi naman talaga doon ang punta mo. Saan naman po ako pupunta kung hindi sa eskwelahan? Saan pa ba? Di sa bilyaran? O di kaya doon sa computer shop? Naku, wag ka nang magsinungaling. Nakita ka nga ng Ate Susan mo sa mga lugar na sinasabi ko. Nagpapaprint lang po ako sa computer shop. Hindi po ako tumatambay doon o naglalaro. Talaga lang ha? Pexman, Yung sa bilyaran? 1 beses lang naman po akong pumunta sa bilyaran. Nung nagkita-kita lang kami ng mga ka-text clan ko. Saka nandun din naman si Ate Susan eh. Nakikipag-inuman pa nga siya tapos ako lang ang pinagagalitan nyo. 18 anyos na yung ate mo. Nung panahong yon. Ikaw 15 pa lang, pero nakuha mo pang pumaroon. Tapos magre-reklamo ka sa akin kung bakit ikaw ang pinapagalitan ko at hindi kasama ang ate mo? Opo, kasi paborito nyo si Ate Susan. Hindi nyo nga siya kayang pagalitan kasi ayaw nyong magtampo siya sa inyo. Anong sabi mo? Sabi ko, paborito nyo si Ate Susan. Ako hindi. Mas mahal nyo si Ate Susan. Tapos galit kayo sa akin. Ano bang pinagsasabi mong bata ka? Alam nyo po kung ano ang sinasabi ko. Saka hindi na ako bata para di pa maintindihan yung totoong nangyayari. Ang unfair nyo, Nay. Kasi si Ate Susan lang yung tinuturing yung anak. Tapos ako, parang wala lang. Kung parang wala ka lang para sa akin, sana hindi na kita pinag-aral, pinakain at pinatira sa bahay ko. Hirap sa'yo, sumasama ang loob mo pag napagsasabihan ka. Maanong intindihin mo munang mabuti ang sitwasyon? Total, sabi mo, hindi ka na bata. Ibig sabihin, malawak na dapat ang pangunawa mo. Kahit na anong sabihin nyo, ganun ko po nakikita ang sitwasyon. Sana talaga hindi na ako sinaoli nun ni tatay sa inyo. Abay, sana nga. Ano pong sinabi nyo? Sana nga, hindi ka na sinaoli sa akin ng magaling mong ama kung magiging ganyan lang katigas ang ulo mo paglaki. Napakawalang utang na loob mo, Vito. Hindi ka marunong rumispeto sa ina mo na nagpalaki sa'yo. Papa Dudut Jr. ako ng tatay ko at bukod doon ay kamukha niya rin ako. Kaya ganoon na lamang ang irita sa akin ng nanay sa tuwing maaalala niya sa akin ang nambabae naming tatay. Noong naghiwalay sila ay kinuha raw ako ni tatay pero binalik din kalaunan sa poder ni nanay Papa Dudut. Kaya pala hindi niya ako paborito dahil bukod sa mga katangiang yon, mahina rin talaga ako sa klase namin at may pagkabulakbol. Hindi ko naman siya masisisi kung natuon ang lahat ng atensyon niya sa Ate Susan ko
dahil nga para sa kanya ay mabait ito at masunurin. Kahit na inis ako dahil lagi niyang kinakampihan ang ate ko, hindi naman ako nagtanim ng sama ng loob kay nanay. Kasi siya pa rin naman ang nag-iisa naming magulang na nagtaguyod sa aming magkapatid. Mahal ko pa rin siya kahit na hindi kami madalas magkasundo. Kaya lang dahil sa favoritism ni nanay ay hindi kami lumaking close sa isa't isa ni Ate Susan. Para sa akin ay hindi totoo ang lahat ng kabaitan at pagiging masunurin niya na laging nakikita ni nanay. Iniisip ko na maskara lamang niya yon para paboran at kampihan ni nanay. At ako naman yung laging pag-initan. At napatunayan ko yon. Nung isang gabi ay nahuli ko siyang ginagawa ang bagay na yon. Bakit ngayon ka lang, Ate Anak Susan? naman ang tinapa, Vito. Bakit kising ka pa? Alauna na ng madaling araw, oh. Alam ko, marunong akong tumingin ng oras. Bakit nga gising ka pa? Kasi nakita ko kayo. Ha? Nakita ko kayo nung kasama mong lalaki na nagalikan sa tapat ng bahay natin. Siguro boyfriend mo yun, no? Eh ano naman ngayon sa'yo kung oo? Lagot ka kay nanay. May boyfriend ka na. Bakit ako lagot? Eh nasa tamang edad na ako. Baka kung ikaw ang magka-girlfriend, ikaw pang malagot. Malamang, kasi paborito ka ni nanay kesa sa akin. Buti alam mo. Kaya kung ako sa'yo, itulog mo na lang yan. At bang kalimutan ingay mo na na yun? lang yung nakita mo. Oh, bakit kising pa kayong dalawa? Nay, si ate po kasi... Nay! Ano ba kasi yon? Bakit mo naman tinatakpan ang bibig ng kapatid mo, Susan? Kasi po, aray! Iwan mo kasi ako! Nay, si Vito! Kinagat po yung daliri ko! Ano? Patingin nga ako! Naku! May bakas pa ng ngipin ng kapatid mo. Bakit mo yun ginawa sa ate mo? Napakabastos mo, Vito! Wala po akong ginagawa. Si ate Susan nga yung may ginagawa eh. Anong ibig mong sabihin? Kasi po... Mabuti pa po, matulog na tayo. Huwag niyo na kausapin niyang si Vito kasi malamang kung ano-ano na namang kalukuhan ang sasabihin yan. Anong puro kalokohan? Ang sabihin mo, natatakot ka lang malaman ni nanay ang totoo. Ano ba kasi yung totoo na yon? Sabihin mo nga sa akin. Huwag niyo na po kasing alamin yun. Wala lang po yun. Eh kung wala lang yon, hindi ka dapat matakot. O ano na, Vito? Naiinip na ako sa sasabihin mo. Nakita ko pong may kahalikang lalaki si ate Susan kanina. Hinatid po siya dito nun sa bahay. Tapos inamin ni ate na boyfriend niya yun. Ano ka mo? Totoo ba yung sinabi ng kapatid mo? Siyempre po hindi. Anong hindi? Eh galit nga si nanay sa mga sinungaling. Kaya bakit ako magsisinungaling? Totoo yung sinabi ko. Kitang-kita ng dalawa kong mga mata. Tumigil ka na nga. Napakasumbongero mo. Huwag mong pagdiskitahan ng kapatid mo. Kausapin mo ako, Susan. Ano pa po bang pag-uusapan natin? Eh alam ko na kung saan yun pupunta. Kung ganon, totoo nga na may boyfriend ka na? O may... Kabilin-bilinan kong wag na wag ka munang magbo-boyfriend. Pero hindi mo ako sinunod. Ilang buwan lang naman gagraduate ka na sa kolehiyo. Hindi ka pa talaga nakapaghintay. Sawang-sawa na ako maghintay at sundin kayo. Puro na lang kayo pagbabawal na para bang mapapasama ako pag nag-boyfriend ako. Nakakapagod na kayong sundin. Ikaw pa talagang napagod ako. Tinanong mo ba kung ayos lang? Ang tanging hiling ko lang naman ay magtapos muna kayo ng pag-aaral ni Vito bago kayo makipagrelasyon. Akala ko pa naman naiintindihan mo, pero mas masahol ka pa sa kapatid mong matigas din ang ulo. Bakit na naman po ako nasali sa usapan? Si ate Susan po yung may kasalanan. Kaya siya lang ang dapat niyong pagalitan. Damay ka na doon dahil pareho kayong pasaway at sakit sa ulo ko. Mapadudot ayaw talaga ni nanay na mag-boyfriend si ate Susan dahil graduating na siya sa college. Saka 21 years old pa lamang siya noon.
Pakiramdam kasi ni nanay lahat ng mga lalaki ay manloloko katulad ng tatay namin. At para sa kanya ay agrabyado si Ate Susan dahil babae siya sakaling mabuntis, lokohin at iwan siya ng boyfriend niya. Bukod doon ay mahirap daw kasi kung may anak na kaya hanggat maaari unahin muna namin ang pag-aaral at pagtatrabaho. Kaya nga noong nahuli ko si ate na may kahalikang lalaki ay wala naman talaga akong intensyon na sabihin yon kay nanay. Plano ko lang sanang gamitin ang nalaman ko para mapasunod si Ate Susan. Kaso nangyari na nga ang hindi dapat mangyari. Galit na galit sa akin ang ate ko kasi sinumbong ko raw siya sa nanay namin kaya naman pinagbantaan niya ako na mananagot ako sa kanya. Nung una, Papa Dudut ay hindi ko pinansin ang pagbabanta niya dahil ako naman ang pwede niyang gawin. Kaya lang isang araw nang pauwi na ako galing sa eskwelahan ay may grupo ng 3 lalaki na humarang sa akin. Yung isa doon ay namukhaan ko na lalaking kahalika ng ate ko. Siya yung humablot sa bag ko at nagdala sa akin sa may talahiban. Siya rin ang tumulak sa akin sa may putikan. Yung isa naman ay sumipa sa akin sa tiyan tapos yung isa naman ang sumabunot sa akin. Pagkatapos noon, Papa Dudut, ay tuluyan na nila akong binugbog upang turuan daw ng leksyon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, hindi naman ako napuruhan sa pambubugbog sa akin ng boyfriend ni Ate Susan kasama ng mga tropa nito. Tinuruan lang daw nila ako ng leksyon dahil masyado akong madaldal. Kaya lang na-trauma naman ako. Alam ko na si ate ang may pakana ng mga bagay na yon kaya naman galit ako sa kanya. Hindi ko siya pinapansin kapag nasa bahay kami o kung minsan ay padabog ko na lamang na sinusunod ng mga utos niya para wala ng gulo. Wala rin naman kasing kwenta kung sasabihin ko pa kay nanay ang nangyari dahil baka lalo akong mapasama. Samantala ay pinagpatuloy lang ng kapatid ko ang pagbo-boyfriend kahit tutol si nanay. Sa uli wala na rin naman siyang nagawa at pinagbigyan na lamang ang paborito niyang anak. Naging legal pa nga sila ng boyfriend niya sa bahay. Kapag andon ang mga ito kasama si ate ay nanginginig ang tuhod ko sa sobrang takot. Madalas nagdadahilan na lamang ako para makaalis ng bahay, wag lamang silang makasama. Mabilis na lumipas ang 2 buwan at merong pinagtapat sa amin ni nanay, itong si Ate Susan. Nay, aalis na po ako. Magsasama na kami ng boyfriend ko. Ano? Paano na lang ang pag-aaral mo? Ayoko naman talaga ng kurso ko eh. Kayo lang naman yung nagpumilit sa akin na kumuha ng business administration eh. Wala nga akong alam sa pagninegosyo. Kaya nga pinag-aaral kita para malaman mo. Saka yun yung kurso na siguradong may patutunguhan ka pagka-graduate mo. Ayoko nga po sabi ng kurso na kinuha ko. Kung gusto nyo, kayo na lang ang mag-aral. Anong sinabi mo? Alam ko narinig yung sinabi ko. Hindi ko na po uulitin. Pinag-aral kita. Hindi para sagot-sagutin mo ako ng ganyan. Ate Susan, bakit mo naman bigla yan naisip? Kung kailan malapit ka ng graduate? Wala ka na doon, no? Masyado kang maraming tanong. Tama ang kapatid mo. Bakit din biglaan ang pag-alis mo sa bahay natin, anak? Sabihin mo, ano ba kasing nangyari? Alam nyo, nakakainis na kayong dalawa eh. Kung makatanong kayo, akala nyo naman malaking krimen yung gagawin ko. Hindi ba pwede na gusto ko nang bumukod at magsama na kami ng boyfriend ko? Hindi ako naniniwala na yun lang ang dahilan mo. Kilala kita, may pagkasinungaling ka. Anong sinabi mo? Sabi ko, may pagkasinungaling ka. Totoo naman eh, maraming beses ka nang nagsinungaling kay nanay. Pinagbibigyan ka lang niya kasi paborito ka niyang anak. Pwede ba, Vito? Manahimik ka na lang muna dyan. Hindi naman to tungkol sa'yo eh. Tungkol to sa ate mo. Kaya wag ka na munang sumubat-sabat dyan. Kaya ka hindi paborito ni nanay kasi masyado kang trying hard. Hindi ako trying hard. Trying hard ka? Pwede ba? Manahimik na nga kayong dalawa.
Yang anak niyong pagsabihan niyo, Nay, masyadong mayabang eh. Wala namang pinagmamayabang. Bakit ikaw? Anong pinagyayabang mo? Sige nga. Ayaw mong tumigil ah! Nasa na ba yung kawali, mga linti kayo? Habang tumatagal masyado kang nagiging epal eh. Ikaw nga, akala mo kung sinong spoiled brat? Talaga lang ah. Sinabi ng tumigil na kayo! Sige, sa susunod na marinig ko pa yung bangayan ninyo, ihahampas ko na sa mga pagmumukha niyo ang kawaling to. Kaya mas lalo kung gustong umalis sa pamamahay na to eh. Sawang-sawa na ako sa pagiging diktador niyo. Ako pa rin ang nanay niyo, kaya karapatan kong diktahan kayo. Hindi niyo na magagawa yun dahil ayoko nang tumira sa pamamahay na to kasama kayo. Ayokong palakihin na magiging anak ko rito. Ano ka mo? Sinasabi ko na nga ba, buntis ka ate! Oo, buntis nga ako. Kaya hayaan niyo na kami magsama ng boyfriend ko. Papa Dudut, doon ko lang nakitang umiyak ng husto ang nanay namin dahil sa desisyong umalis ni Ate Susan. Pakiramdam ko ay nawala lahat ng galit at tampo ko sa nanay ko noong nagmakaawa siya kay ate na huwag kaming iwanan. Yung pakiramdam ko noong mga panahong yon ay para bang naninikip ang dibdib ko sa haguluhol ng nanay ko. Kaya nga hindi ko na rin napigilang magmakaawa sa ate ko na huwag niya kaming iwanan. Pero naging bingi at bulag si Ate Susan sa pag-iyak at pagmamakaawa namin ni nanay. Sinabi niya na nasa tamang edad na siya para magdesisyon sa sarili niya at gawin ang kagustuhan niya. Tinuloy niya pa rin ang pag-alis at pakikisama sa boyfriend niya. Ang balita namin, umuwi raw sila sa probinsya ng lalaki sa Albay, Bicol. Pero pagkalipas ng 1.5 taon ay nagulat na lamang kami ni nanay nang sumulpot sa bahay si Ate Susan. Dala ang anak niya upang ipaalaga sa nanay namin. At doon nga niya sinabi sa amin ang nangyari sa kinakasama niya, Papa Dudut. Grabe yung iyak ng apo ko. Akala mo naman inaaway. Buti na lang talaga napatulog ko na siya. Kaya nga, Nay. Pareho kaming walang maayos na tulog kasi hindi siya komportable dun sa bus eh. Kaya nga pagkatapos nating maghapunan, magpahinga ka na. Bakit kasi hindi kayo nag-text na uuwi pala kayo rito? Sana nasundo ko man lang kayo sa terminal. Ayoko namang makaabala sa inyo ni Nanay. Hindi ka naman nakakaabala, anak eh. Pero tama rin naman si Vito. Kung alam lang namin na magbabakasyon kayo rito ng apo ko, sana nakapaglinis man lang ako ng bahay. Ang totoo, hindi naman po kami magbabakasyon dito. Umuwi kami rito kasi dito na kami titira. Bakit? Anong nangyari? Oo nga ate. Saka, nasan ang kinakasama mo? Nandun sa Bicol, iniwan ko. Ano ka mo? Iniwan? Ibig sabihin, hiwalay na kayo? Parang gano'n na nga. Masyado kasi siyang mamas boy. Hindi kami magkasundo ng biyanan ko. Lagi akong pinag-iinitan kahit nung buntis pa lang ako. Akala ko magbabago pag pinanganak ko na yung baby namin kasi nga unang apo nila. Kaya lang, mas lumala pa yung ugali. Nalaman ko na lang na lagi pala akong pinagchichismisan ng kapitbahay na kesyo ganito lang ako, ganyan. Sinisisi ako kasi hindi raw nakapagtapos sa pag-aaral yung anak niya. Ay baliw pala siya eh. Ako ang harapin niya nang makita niyang hinahanap niya. Pero alam naman ng kinakasama mo yung ginagawa sa'yo ng nanay niya. Alam naman, kaso mamas boy nga. Mas kinampihan yung nanay, palibasa matanda na raw. Basta, nakakasawa na. Akala niya yata ako yung klase ng babae na magtitiis kasama sa pamamahay nila yung nanay niyang sala sa init, sala sa lamig. Kaya nilayasan mo sila, tanga yung anak mo, ganun. Oo. Ibang klase ka rin eh. Bakit ba? Hindi ba kayo masaya ni nanay na umuwi na ako rito sa bahay? Wala naman akong sinabi na hindi kami masaya. Parang nung huli nating pagkikita, nagmamakaawa pa kayo na wag akong umalis. Ngayon na nandito na ako kasama yung anak ko para namang pinagsakloban ng langit at lupa yung mga mukha niyo. Huwag mo na lang pansinin si Vito. Lagi namang mukhang pinagsakloban ng langit at lupa yung mukha ng kapatid mo eh. Basta anak, masayang masaya ako kasi sa wakas, nandito na ulit kayo sa bahay ng apo ko. Sobrang miss na miss ko na kayo, naku lalo ka na. Miss ko na rin po kayo, Nay. Ano nang plano mo ngayon? Pwede bang bukas na lang ako magplano? Kasi kita mo nang pagod na pagod kami ng anak ko sa biyahe, makatanong ka dyan. Huwag ka mag-alala kasi may pera naman ako na itatabi.
May pang-ambag ako kahit man lang sa pagkain natin. Akala mo yata nagbakasyon na ako dun sa Bicol. Nagtitinda-tinda naman ako ng ice candy tsaka yelo nung summer kaya kahit papaano may kinita ako. Kung yun ang inaalala mo. Papadudot tuwang-tuwa ang nanay dahil sa pagbabalik ng ate sa bahay kasama ang kanyang anak. Hati naman ang pakiramdam ko dahil para sa akin ay may atraso pa rin siya sa amin. Paano niya naatim na umuwi sa bahay at umastang hindi kami iniwanan noong araw? Ni hindi nga siya nagsorry sa pag-alis niya at ewan ko ba naman sa nanay ko kasi nagawa niya pa rin patawarin kagad ang ate ko. Doon ko na nga napatunayan na talagang paborito niya ito. Hindi nga nagtagal ay nag-decide si Ate Susan na maghanap ng trabaho kaya kinausap niya si nanay na sa kanya ipagkatiwala ang anak niya para alagaan. Kaya nga kinailangang tumigil ng nanay sa pagtatrabaho niya sa factory para matutukan ang kanyang apo. Nang mga panahong yon ay graduate na rin naman ako sa kolehiyo kaya naghahanap na rin ako ng trabaho. Hindi nga nagtagal ay nakapasok ako sa isang private company sa Quezon City bilang auditor. Nakapasok naman si Ate Susan bilang quality control inspector sa isang planta sa Pasig. Simula noon ay dalawa na kami ng ate ko ang naghahanap buhay kaya lang ay napansin ko na hindi siya patas. Lalo na sa mga hatian namin ng gastusin sa bahay. Minsan ay hindi siya nag-aambag. Kaya madalas kaming kapusin. Bukod doon, papadudot ay nagbubuhay dalaga na ang kapatid ko at tuluyan ng pinaubaya sa nanay namin ang pag-aalaga sa kanyang anak. Bagay na labis kong kinakainis, papadudot. Ang lagi niyang dahilan ay malungkot siya dahil sa nakaraan. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot dahil sa pagbubuhay dalaga ni Ate Susan ay lagi kaming nagtatalo tungkol sa hindi niya patas na pagbibigay ng pera kay nanay para sa mga gastusin sa bahay. Kaya lang lagi akong pinagsasabihan ng nanay namin na unawain ko na lamang ang ate ko dahil nga meron itong pinagdaraanan. At may anak na rin naman ito na ginagastosan. Sa totoo lang ay inis na akong unawain si ate. Dahil paano naman ako? Lagi na lang damdamin niya ang mahalaga. Paano naman ang sa akin? Nagdaan ng 3 buwan na balitaan namin na umuwi raw sa kainta ang tatay ng anak ni Ate Susan para kausapin siya at suyuin na makipagbalikan sa kanya. Ayaw nga ni nanay na magkabalikan sila matapos ang nangyari sa kanila sa Bicol. Kaya lang ay hindi naman namin hawak ang pag-iisip ni Ate Susan. Sa huli ay nagkapatawaran sila ng kinakasama niya at nagdesisyon na mag-live-in ulit, papadudot. Dahil doon ay nagalsabalutan ang kapatid ko at naulit na naman ang senaryo noon kung paano niya kami iniwan ni nanay, papadudot. Anak naman, huwag ka nang umalis. Huwag mo na kaming iwan ng kapatid mo. Ano ba yan, Nay? Kumakaiyak kayo dyan para kayong kinakatay na baboy? Ate Susan, ano ba? Nanay pa rin natin yung binabastos mo. Ay nako, sumabad na naman yung nagbabait-baitang anak. Hindi ako nagbabait-baitan. Saka hindi to tungkol sa akin, okay? Palibasa, wala kang konsensya eh. Iiwan mo na naman si nanay kung kailan napamahal na siya sa apo niya. Magsasama na nga ulit kami ng tatay ng anak ko. Ano bang mahirap intindihin doon? Yung pag-uugali mo yung mahirap intindihin. Wala namang kasing kaso kung magsama kayo. Pero hindi ka marunong magparamdam kahit man lang sana kay nanay. Hindi ka tumatawag o nagte-text. Hindi ka marunong mangamusta sa amin dito sa bahay. Maiisip ko pa ba yun? May anak nga akong inaalagaan. Hindi katwiran yun. Ang sabihin mo, wala ka na talagang respeto sa nanay natin. Oh, tapos ngayon, aalis ka na naman. Sigurado ako na hindi ka na naman magpaparamdam sa amin ni nanay. Magaling ka lang pag may kailangan eh. Doon ka lang namin nararamdaman. Nasasabi mo lang yan kasi hindi mo pinagdadaanan yung mga pinagdaanan ko.
Hindi ko na kailangan pagdaanan yung mga mali-mali mong desisyon sa buhay. Anong sabi mo? Pwede ba? Tama na nga yung pagtatalo ninyo. Hanggang ngayon ba naman parang bata pa rin kayo mag-away? Baka nakakalimutan ninyo. Magkapatid kayo. Si Vito yung pagsabihan nyo, Nay. Siya lang naman yung masyadong epal eh. Akala mo kung sino makapagsalita porque mas malaking kinikita? Hindi ako nagmamalaki sa'yo. Saka pinagtrabahuan ko lahat ng meron ako. Sus, ngayon lang yan. Mawawala rin yung yabang mo. Tumigil na nga kayo. Huwag na kayong mag-away. Naririndi na ako sa mga boses ninyo. Kung gustong umalis ni ate, hayaan nyo na lang, Nay. At bakit ko gagawin yon? Ayoko ngang mawala ang ate mo. Ayoko ring mapalayo sa apo ko. Tigilan nyo na nga po yung pagiging madrama nyo. Hindi naman kami titira sa ibang bansa. Dito pa rin kami sa Pilipinas. Malayo nga lang sa bahay natin. Kung bakit ba kasi babalik ka pa ulit sa Albay? Pwede namang dito na lang kayo ng anak mo sa Kainta. Mahirap po ba talagang intindihin? Gusto nga ng kinakasama ko na doon na kami tumira. Plano na rin namin magpakasal at bumuo ng sarili naming pamilya. Kung tungkol naman doon sa nanay niya yung inaalala nyo, naisip ko, tama rin naman siya na nag-usap kami. Pwede ko pa rin naman bigyan ng isang pagkakataon yung nanay niya. Tsaka magulang pa rin siya ng tatay ng anak ko kaya dapat ko pa rin siyang respetuhin. Nakakatawa na. Marunong kang rumespeto sa ibang tao, pero hindi sa sarili nating nanay. Tumawa ka lang hanggang gusto mo pero hindi nyo na mababago yung desisyon ko. Anak naman eh. Huwag ka nang umalis. Huwag mo akong iwanan. Vito, anuhin mo nga yung nanay mo? Masyadong clingy, nakakainis. Hayaan nyo na lang pong umalis si ate. Total, hindi na rin naman tayo mahalaga sa kanya. Ayokong umalis ang ate mo. Ayokong magkalayo kami uli. Papadudod sa ikalawang pagkakataon ay iniwan kami ni Ate Susan. Umalis siya nang hindi man lamang lumilingon sa umiiyak at nagmamakaawa naming nanay. Galit ako sa kanya, Papa Dudut, dahil sa pananakit niya sa nanay namin. Napakawalang respeto niya para magdesisyon ng ganon na lamang. Sa totoo lang ay malungkot din naman ako sa pag-alis nila ng pamangkin ko. Pero mas nanaig sa akin ang pagkadismaya sa kanya. Yung pagkakataon na yon pala ang huling beses na makikita namin sila ng buhay dahil pagkalipas ng 3 araw ay nalaman naming na aksidente ang bus na sinasakyan nila ng pamilya niya. Hindi matanggap ng nanay ang nangyari kay Ate Susan at sa apo niya. Labis-labis naman ang pagsisisi ko dahil hindi ko pa piniling makipagkasundo sa sarili kong kapatid ng mga panahong may pagkakataon pa sana. Hindi nyo rin naman ako masisisi at hindi kasi talaga kami lumaking malapit sa isa't isa. Kaya nga humingi talaga ako ng tawad sa harapan ng kabaong niya at nangako na hinding-hindi ko pababayaan si nanay habang nabubuhay ako. Mabilis na nagdaan ang 1 taon. Nagsunod-sunod ang pagkakasakit ni nanay hanggang sa makitaan siya ng maagang sintomas ng demensya at tuluyan na nga yung lumala at magprogreso sa paglipas ng mga taon. Pero Papa Dudut, hindi ko sinukuan si nanay. Hindi ko siya iniwanan. Nanatili ako hanggang sa mga huling sandali niya para ipaalala sa kanya na mahalaga siya sa akin at kung gaano siya kaimportante. At syempre, kung gaano ko siya kamahal. Nay? Nay, gising na po kayo para magmerienda? Ayoko pagising. Sayang naman, nagluto pa naman ako ng paborito niyong pancake. Pancake? Nasaan pancake ko? Ito po oh, hinati ko na yun ng maliliit para isusubo niyo na lang. Ay nako, paborito ko nga ito. Akin na, para makain ko na. Ay teka, sino ka ba? Paano ka nakapasok sa bahay ko? Nako, si nanay, nakalimutan na naman ako. Hindi kita nakalimutan. Hindi lang kita maalala. O sige po, magpapakilala ulit ako. Ako po si Vito, anak niyo. Vito?
Anak ko? Opo, yung bunso nyo. Wala talaga akong maalala na may anak ako na pangalang Vito. Pero meron akong naaalala na may anak ako. Kaya lang hindi Vito ang pangalan niya. Ano po? Susan! Ah, si Ate Susan po. Oo! Nasaan na ba si Susan? Parang matagal ko nang hindi nakikita yung anak kong yun. Kasi po, Kasi ano? Sige ka! Hindi ko kakainin tong pancake pag hindi si Susan ang nagpakain sa akin. kasi po Nay, Ano nga? wala na po si Ate Susan. Anong wala na si Susan? Imposible naman yun. Kahapon lang nagkita kami. Ginawan pa nga niya ako ng pancake tapos sabi niya, kakainin daw namin ng sabay yung ginawa niya. Baka panaginip nyo lang po yun. Kasi matagal na pong patay si Ate Susan. Hindi patay si Susan. Nagsisinungaling ka lang. Hindi po ako nagsisinungaling. Pero naiintindihan ko po kung hindi nyo na matandaan. Pasensya na po kayo kung sinabi ko pa. Sabi na hindi totoong patay ang anak ko. Pero saan ba kasi siya pumunta? Hindi ko po alam pero kapag kumain kayo, baka bumalik na po siya. Talaga? Opo. Kaya kumain na po kayo ha. Kaso gusto ko si Susan magpakain sa akin. Si Ate Susan po magpapakain sa inyo sa susunod. Pero sa ngayon, ako na lang po muna. Promise? Si Susan sa susunod Opo, promise po. Yay! Subuan ko na po kayo. Sarap talaga ng pancake. Kumain lang po kayo ng marami para matuwa po si ate pagbalik niya. Sige. Gusto ko kasi matuwa sa akin yung anak ko Kaya nga po. Ikaw, kaninong anak ka? Sa inyo po. Wala talaga akong matandaan na may anak akong kapangalan mo. Pero, sige, simula ngayon, anak na kita. Ampunin na kita Magiging nanay mo na ako. Sige po, simula ngayon, anak niyo na ako. Ayan, para kahit wala pa si Susan, mayroon naman akong anak na kasama ko. Salamat, Vito, Salamat sa pag-asikaso mo kay nanay. Walang anuman po. Mahal na mahal ko po kayo. Mahal na mahal din kita. Kayo ng ate Susan mo. Papadudot, yon ang mga huling sandali ng nanay kapiling ako. At pagkalipas lang ng 1.5 buwan ay tuluyan na siyang kinuha sa akin ng Panginoon. Napakalungkot ng mga panahong yon dahil nag-iisa na lamang ako sa buhay. Pero masaya naman ako dahil binigyan ako ng tsansa na alagaan si nanay hanggang sa mga huling sandali niya. Kahit na tuluyan na niya akong nakalimutan, alam ko na may mga pagkakataon na naaalala niya pa rin ako. At ganoon din ang namayapa kong kapatid na si Ate Susan. Pakiramdam ko ay bumabalik ako sa pagkabata sa tuwing may kinikwento si nanay na mga kaganapan na naaalala niya noong araw. Sa kasalukuyan ay inaabala ko ang sarili ko sa pagtatrabaho. Pero hindi ko naman pinabayaan ang mental health ko kahit na napakahirap umusad matapos mawala ng mga mahal sa buhay. Pero naniniwala ako na darating ang panahon na magiging maayos din ang lahat. Dalangin ko na lamang na sana'y masaya na si nanay kasama ang Ate Susan ko sa langit. Hindi na sila mahihirapan at hindi na rin sila magkakahiwalay pa. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko at sana'y mapili ninyong i-ere sa Barangay Love Stories. God bless po sa inyo at sa inyong istasyon. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay, Vito. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Napakasakit na nangyari kay letter sender. Pero buti sa uli, naging maayos pa rin ang buhay niya. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever.